At nandito na naman tayo ulit 'no, sa ating reading para kay Aquarius. So bago natin simulan ito mga Aquarians, batiin muna natin everybody. Hi and hello sa mga bagong Salta new subscribers, welcome! Returning Islam buyers, thank you sa inyong walang sawang love and support for me. At kung di niyo pa alam, meron pa tayong isa pang channel, link down below lang sa ating description box. If interested for more collective readings for all signs, just click that link down below para makarating kayo there. Araw-araw ay nag-upload tayo ng collective readings for all signs doon. At yun nga, no, wala tayo ditong gender, bae, lalaki, LGBT, lahat ay welcome. Cross-watchers ni Aquarius or may Aquarius placement sa natal/birth chart, welcome din kayo. So let's go ahead and see your messages, Aquarius. Maraming salamat, Archangel Michael, together with the angel guides. Can we get messages para kay Aquarius, please? What this Aquarius needs to know? Can you please show me what this Aquarius needs to know? Okay, no, that was fast. So, tingnan natin kung ano yung mga energies rito na excited na rito na iparating sa inyo ang mga mensahe. Okay? Parang may sense of urgency, pero let me see, okay? We have here this Four of Swords. Okay, mag-panic, no? Kasi parang hindi naman yung sense ng urgency na emergency, alright, no? Pero parang maaring may involved na advice or warning sa universe para sa'yo. Okay, let me make latag muna lahat. So you have the Four of Swords, the Page of Cups, the King of Swords, Judgment, Eight of Swords, Nine of Coins. Bottom of the deck, we have here this Three of Wands, the World, and the Five of Wands. Okay. Yeah, there is. Okay. Unahin na natin yon, no? So, nakita ko dito, no, na meron I just saw capital letter N. Yan, no? So, kung sino man yung meron ditong karelasyon or baka nililigawan pa lang kayo, mga babes, no? Or nagkakaroon pa lang ng ligawan stage. Hindi naman to para sa lahat, pero maaaring merong mga piling Aquarians ang dapat na marinig ito, no? Ito pala yung sense of urgency, no? Meron ditong person, no, na may chance na maging kayo nitong tao na to. Or baka kayo na ngayon, kasi may nakita ko itong nagsisimula na, no, with the Page of Cups energy, may kilig factor na, no, na nanggagaling dito sa energy mo. Either, malapit mo na siyang sagutin, or kayo na. You know, it's a new energy. Bago-bago pa lang kayo. You've just started, no, kailan lang, no? So, mga ilang buwan pa lang siguro, no? Or baka mga ilang linggo pa lang, yan, no? Okay, bakit miss yan? I do see that this person here will be nice sa'yo. At possible rin dito na kaya ka na-fall sa kanya kasi nagpapakita naman siya rito ng maayos na intensyon, no? At maaaring gentleman pa nga siya rito. Kaya hindi mahirap na mahulog ang loob mo sa kanya. Iba sa inyo with the Page of Cups din, possible rito, no, na yung iba sa inyo single mom or single dad or just take only what resonates. That might be clue. Okay, so nakita ko rito, no, na pwedeng nagpakita, no, na tanggap niya rito yung anak ninyo kung may anak na kayo. Pero iba, wala naman kayong anak, no, pero okay, maaaring meron ditong someone na nagpapakita sa inyo ng ganitong klase ng feeling, no. At first, this person here appears to be gentle. Someone here na nakakasangga mo, sumusuporta sa'yo, no? Especially yung iba parang nakakatulong niyo pa dito sa mga stress ninyo, sa pinansyal, no? Whether siya ay advisor or siya ito, no, na talagang tinutulungan kayo financially. Nakikita ko rito na sa kalagitnaan, okay, ng inyo ritong relasyon ay siya ay isang reflection ng iyong ex, 'no? Paano yun, miss, yan? Because I do see that with this Eight of Swords energy, you will stuck into this type of energy wherein kung yung ex mo ay ipinagpalit ka sa iba, ang taong ito ay ipagpapalit ka rin dito sa gitna ng inyong relationship, no? Alam niyo, gamitin niyo yung intuition ninyo kasi when it comes to love, lahat ay parang nabubulagan. Kaya nga kumalat yung napakalumang kasabihan na love is blind.
Okay, so I do see, okay, yung iba nakakaloka yun capital letter N. It could be the first name or first letter ng kanyang first name or second name, okay? It's capital, okay? Pero pwede rin namang surname, just take only what resonates. No? Pero ang napipick up ko ay pangalan niya talaga starts with letter N. No? Pero yung iba, it could be any other letter. Daming ganyan. Mag-ingat, ingatan ng puso 'no, baka muling masaktan, isa pala siyang refleksyon ng iyong ex, 'yan. There you go, ang dami talagang mapanakit sa earth. Oh, good news naman. So, meron tayong nakikita rito 'no, na maaaring makapagpahinga ka dito, meron ditong rest period. Hindi ko naman nakikita na ito ay bakasyon, like magli-leave ka ta's may bayad. Pero more likely ito yung klase rito 'no, ng pahinga na kahit nasa work ka maaaring wala kang masyadong gawin 'no, parang, chill time mo ito 'no, tamang upo ka lang or kung may gagawin ka man hindi gano'n ka-haggard yung magiging look mo 'no, or yung stress yung look mo, hindi 'no. Parang yung energy ng, "Naku sana ganito araw-araw mas gaganahan ako magtrabaho." Parang yung nagtatrabaho ka pero parang hindi masyadong nagtatrabaho, yon. Kasi hindi ka dito busy masyado, yan ang pahinga, yan ang tunay na pahinga, yun 'no. So maliban din diyan, may iba pang mga mensahe rito, maaaring meron dito 'no, na wish mo noon na nakalimutan mo na, yan 'no, kung ano yung wish na yun. Okay maaalala mo na lang yan kapagka nangyari na, yun. So, kung ano man 'tong energy na ito na nakita ko rito na parang, "Oh, teka, parang wish ko yun dati, yun 'no, yung parang after mangyari nitong wish na 'to na lumang-luma mo na talagang winish 'no, na mangyayari pa lamang ngayon, okay? After mangyari dun mo palang mare-realize na, "Oh, teka, wish ko yun dati, yun, so parang ganong klase ng feeling 'no, natupad 'di ba, kahit super tagal na 'no, which is true, okay? Ibig sabihin na perfect divine timing na ngayon pa lamang yun matutupad, yan 'no. Maaaring may kinalaman daw po yun sa finances or sa pinansiyal mo. Puwede rin sa career/job or negosyo, okay? Could be both. Okay? So, maliban diyan, King of Swords energy and the Nine of Pentacles, may energy rito na parang dunung-dunungan, 'no? May energy ritong paladesisyon, okay, sa pera mo, sa ipon mo, sa sahod mo. Yung energy niya rito, I don't know if it is a parent vibe or parent figure or maybe a family member, could be your ate, kuya, mas matanda sa'yo, ganun yung energy niya, eh. Parang mas dominant, 'no? And yes, there's also this age difference sa inyong dalawa, okay? So, karamihan talaga na lumabas dito ay possible na parent figure or guardian mo, 'yan, okay. So, alam niyo naman mga babes 'no, na pagdating sa money 'no, lalo na 'pag sahod mo, siyempre ikaw yung naghirap diyan, ikaw din dapat yung magde-decide 'no. Ngayon nakita ko kasi dito na may ibang taong puwede nga nagde-decide para sa sahod mo 'no, or parang alam mo yung hindi ka pa sumasahod 'no, pero parang siya na yung, what's this, nag-iisip ng gagawin sa sahod mo. 'Di ba, 'di ba? Pero yun nga yung nakikita natin dito 'no. Pero siyempre mga babes 'no, okey depende yan kung sino yan sa buhay mo. Pero lagi ko sinasabi sa inyo 'no, huwag niyong hahayaan na yung pinagpaguran ninyo 'no, eh, basta-basta lang dito na ibang tao yung, makinabang 'no. So sabihin na natin kahit sa family, 'di ba, ikaw yung naghirap diyan. Ngayon kung alam mo naman kung paano mag-budget sa loob ng house ninyo 'no, or sa home ninyo 'no, then okey na yun 'no. If hihingi sila dito ng, wants nila 'no, or yung mga gusto lang nilang bilhin pero not really necessary or hindi naman talaga kailangan 'no, baka puwede silang maghintay, 'di ba, na yun ay ibigay mo sa kanila 'no. But for now, ito muna ang mga dapat unahin dito, ano. Kasi yung iba siguro baka pabili dito, pabili dun o baka naman 'no, nagco-compute-compute na sila sa isipan nila 'no, akala mo sila yung mga nagtrabaho at pumasok dito 'no, ng 4 to 5 times a week. Mga gano'ng klase ng energy, 'yan, okay. So,
Maliban din diyan mga mahal, may energy rin pala rito ng ex mo 'no, na nagmamatigas dito. May energy na nababanggit ka ng puwedeng common friend or hindi naman common friend yung iba sa inyo, pero posibleng kilala ka ng someone na kakilala niya or friend niya 'no. So, puwedeng nabanggit dito 'no, kayo at nagmamatigas, may resistance ng energy ng iyo ritong ex-lover na parang, "Hayaan mo nga yun, bahala siya buhay niya." Yun. In other words 'no, kung sino man yung ex mo na yun nagmamatigas 'no, may energy ng parang, tumataas lalo or lumalaki ang kanyang ego, pride 'no. So, nakita natin dito na kung sino man yun, wag na kayong mag-expect muna na magso-sorry yan sa inyo kung may kasalanan yan sa inyo kasi dito parang nakita ko na malabo sa sabaw ng pusit na mag-sorry yan, okey? So, maliban din diyan may nakikita rin ako dito na puwedeng, bumisita or darating dito sa life mo. Parang ito ay isang klase ng taong kilala mo 'no. Parang someone from your past pero hindi siya ex mo. Puwedeng, teacher mo dati, kaklase mo dati, kapitbahay ninyo, kalaro mo dati pero nakalimutan mo na kasi ang tagal na, 'yan 'no. So, nakikita ko magre-reconnect kayong dalawa ulit, Aquarius, okey? Nakikita ko rin dito na pag-uusapan ka ng mga tao sa paligid mo. So, may mga tao ditong hindi nagpapakatotoo sa'yo. 'Pag sa harap mo nakangiti sila 'no, at 'pag sa harap mo sila ay parang okey nakausap, nakakwentuhan 'no. Pero nakikita ko na 'pag nakatalikod ka na lalo 'pag absent ka, puwedeng makakatrabaho ito, ikaw ang kanilang topic, 'yan 'no. For some reason nakikita ko dito 'no, na ang love life nila ang pinakikialaman mo. Yan ang dapat hands off 'no, wala dapat dito yung mag-uusap-usap ng love life na yan 'no. Dahil sa loob ng isang relationship dapat dalawang tao lang 'no, mahirap yung mga iba-ibang mga makikisaw-saw, saw-saw pa, 'di ba? Ngayon, kung wala naman silang ginagawa sa'yo talaga intentionally, pinag-uusapan lang nila yung love life mo, naku mag-ingat din sila. Dahil baka yan ay bounce back sa kanilang mga love lives, yun, 'di ba? Baka di nila alam ang pinag-uusapan na pala nilang next na love life ay yung love life ng isa nila ritong kakwentuhan. Hoy, backstabbing na ba ito? Ayan oh. Oh, so ito yung mga mensahe dito para sa'yo, ako mahal. Again, ako ulit ang inyong Yana, only for the girls and Yana do not for the boys. Sarang heyo, love and light, sweethearts. Annyeong.